Hello mga mother fathers! Si Kadyo na naman po at meron po tayong bagong video para sa inyo. Kaya mag-like, subscribe at mag-click ng bell icon at tulungan kaming makakuha ng 100,000 subscribers. Prizes await sa gagawin naming raffle kapag nahawakan na namin ang aming silver button. So, para sa video namin ito ay sasagutin namin ang katanungan kung worth it pa ba kumuha ng version 1 ng KTM Duke 200? Pero bago yan, ito po muna ang KTM Duke 200 BS4. Okay, from Bacoor, Cavite to Mabini Loop sa Batangas ang biyahe namin. Pero ang meet-up place namin muna ay sa may Tagaytay, yung 7-Eleven doon. Papunta kami ng Copa Coffee, Bulalo, Capital. So, eto na. Okay, let's go. Tingnan natin kung panalo pa rin ba ang KTM Duke. So far, so good. Apakaganda ng response ng makina ng Duke 200. Though may speed limiter ang first to third gear sa RPM, pero ang lupit at ang tuli ng motor na ito. Acceleration and torque panalo talaga. 100 kph under 10 seconds. Pwede. Though I can only manage 135 kph, pero pwede na yun. Apakasarap din ang tunog ng SC Project S1 na full system exhaust na nilagay ko dito. At sa adrenaline at happy riding, ayos na ayos ang Duke 200. Perfecto!
Ang mga mother fathers, dito tayo sa Copa Coffee. Guwapa Coffee. Copa Coffee. Ay, Bulalong Capital. Okay. By Bulalo Capital. Yan. Walang hindi bulalo dito, guys. Puro bulalo po tayo. So yun, syempre kasama yun sa pag-review ng ating KTM Duke 200 is syempre kasama yung mga sa ride bodies natin. Kakain mo tayo sa mga gandang lugar. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga pupuntahan pa namin. Okay, may balak pa kami mag-swimming daw. So kakayan na. Alright, rock and roll! Okay guys, tapos na kami kumain. Panahon na para gamitin ng aming mga motor. Kaya kung gusto nyo kumain dito, pumunta rito. Bago lang dito, no? Bulalo Capital. Bulalo Capital. Copa Coffee. Yan, nakita nyo? Copa Coffee, pare, panalo dito. Kaya puntahan nyo lang, guys. Siyempre, take off na pagkatapos kumain. Papunta kami ng Fantasy Island. Sa may overlooking part lang ha. Magpapapicture lang kami, siyempre. Okay, andito kami ngayon sa may Fantasy Island ba to? Yun. Sikat na sikat sa mga pantasya ng bayan. Wow, kakatawa. Anyways, ayos dito guys, panalo dito sa lugar na to. Napakalapit lang, Tagaytay area lang. Tapos siyempre, swabe po. Gamit ang Duke 200. Kahit na 2019 pa to, nagsimula to 2012 eh. Kahit yung mga 2012 models, panalo pa rin po yun. Depende lang po sa pag-aalaga na may-ari, okay? Wala na pong overheating issue yan actually, lalo na yung mga 2019 model. Okay! Sa looks pa lang nito, kahit hanggang ngayon head turner pa rin. Ito po yung motor na hindi malalaos ang styling kahit ilang taon pang natitira sa mundo. Kahit nakapark lang, mukhang napakatuling na. Partida na, 200cc pa lang yan. At ang ginamit na materyales ay di kalidad. Mukhang bago pa din hanggang ngayon ang mga parts na ginamit dito. Pagkatapos mag-photo off, sa biyahe na uli papuntang Mabini, Batangas Port para mag-lunch at mag-swimming sa beach. Ang ganda at sarap talaga patakbuhin sa twisties at mahabang kalsada ng KTM Duke 200.
Walang bitin sa speeds, kapag piniga ang throttle, laging nagwawala. Kapag bumagal naman sa mga masikip na kalye, sa mga bayan-bayan ay okay din ang timpla ng takbo ng makina. Yun lang, sadyang sa mabilis ang takbuhan talaga ang hanap nito. Suwabe sa handling at magaang patakbuhin ng Duke 200. Smooth ang clutch lever at ang gear changes at ang instrument console ay visible ang needed information sa speedometer, odometer at napakaraming information na kailangan mo tulad ng temperature gauge, clock, fuel mileage consumption at mga warning lights and info. Easy operation din ang instrument cluster sa kaliwat kanan ng handlebar. Okay mga paps, nasa Anilao Port na tayo. Ito, pwede ka daw mag-swimming dyan. Yan, teka. Yan, pwede ka daw mag-swimming dyan. Okay? So, yan, nakapark na kami. So far, so good. Okay na okay po ang performance ni KTM Duke 200. Nakikipagsabayan po tayo sa Ninja. 650 po yan. At saka syempre dun sa R3. Yan, dun sa R3 na yan. Actually, kahit ba hindi pa 400cc syempre itong Duke 200, kayang-kaya po maipagsabayan sa malalaki. Pero ramdam mo may limiter siya eh. Pagdating dun sa pinaka-tough RPM niya, ma-feel mo parang yung limiter nagkikick in. Pero panalo naman siya pagka naano mo na, pagka sinagad mo, talagang kumukuha ng speed. Grabe, ang ganda ng kanyang torque, ang ganda ng kanyang acceleration tsaka ng handling. Panalo to guys. Marami pa ngayon nito sa market, mas lalo na mga bagong model nito. Yon, mas refined yon. At tingnan mabuti. Okay, magtatampisaw tayo, swimming. Why not, di ba? Okay, tapos namin mag-swimming. Rock and roll. Okay po dito sa area ng Mabini guys, no? Masarap ang pagkain, may beach. Okay, ang gastos nila ang parking. Kaya punta na kayo dito. Rock and roll. Pagkatapos ng swimming namin sa beach ay mag-ride na kami papuntang Mabini Loop at pupuntahan namin ang Gulugud Baboy kung saan maganda ang tanawin at pwede pang mag-camping.
Okay, andito po tayo sa Gulugud Baboy. Hayop packet dito, ang dulas na, malumot pa, rough road pa. Siyempre, kayang-kaya yan ng aking KTM Duke 200. Yun lang. Ang hindi lang maganda dito sa Duke, ayan, putik guys. Bali wala ito, itong mudguard. Tagahawak lang ng ano yan, ng plate number. Okay, we're on top of the world. Dito sa Gulugud Baboy. May campsite dito guys ha. Pwede kayo mag-camping dito guys. Rock and roll, oh, ganda ng site oh. Sobrang ganda pala sa Gulugud Baboy. Nakaka-relax ang lugar na ito, lalo na overlooking pa. Ang daan papunta dito ay medyo malubak at makitid. At dahil maulan nung araw na yon, madulas pa. May malulumot pa mga part ng kalye paakyat ng bundok. Napakataas pa ng akyat kaya medyo nahirapan ng mga kasama namin na naka-small displacement scooters. Gumapang paakyat. Pero kayang-kaya ng Duke 200 paakyat, syempre. Although maganda naman ang plane ng suspension kahit patakbuhin mo pa ng mabilis sa lubak-lubak na daan. Dahil naman sa comfortable seating posture nito ay comfortable pa rin sa mga braso, kamay at sa mga hita at paa nyo ang bounce ng kalsada. Very comfortable din for long ride sa katawan mo. Medyo yung seat nga lang talaga ang di kalambutan. Pero masasanay din ang puweta nyo dito. Actually, maganda ang ergonomics nito. Fuera biro. May mga matatarik na pababa na may smooth at may mga baku-bakong kalye pero okay naman ang braking system. Nabilib talaga ako sa ganda ng kapit ng brakes nito. Medyo put-put pa po ang mga gulong ko niyan ha. Partida na. Kahit hindi naka-ABS, promise very safe ang braking system niya. No worries from fast speeds going to a full stop. Isa pang maganda dito ay napakatipid sa gasolina. Nakakuha ko 35 kilometers per liter kahit takbong Marc Marquez pa ako sa kalsada. At oo nga pala, wala akong experience na overheating issues sa Duke 200 kahit mga ilang beses din po akong naipit sa traffic nung nakuha ko ito dati. So okay na okay ito for daily use. So overall, worth it pa nga ba ang KTM Duke 200 version 1? Kung nagpaplano kayo bumili ng entry-level standard sports bike, highly recommended ko talaga ang Duke 200, lalo na yung version 2 kasi mas refined na yon at ang presyo niya is 178,000 lang. Pwede na, di ba? Or bili kayo second hand version 1, yung BS4, nasa 75,000 to 100,000 ang presyuan. At kung nabiting kayo, nandyan lang naman ang KTM Duke 390 na affordable din ang presyo sa halagang 318,000 pesos. So, yan po ang video natin for today and please help us get 100,000 subscribers and in return, we'll be raffling out awesome prizes. Promise po yan! Yun lang po at maraming salamat sa mga mother fathers! See you next time! Rock and roll guys! Oh, sarap ng twist. Panalo. Lalo dinala sa akin. Nakita mo ba yung mga banking ko? Dinasagad mo, pre. Ayos. Hindi ko rin na malayo. Alam mo, pre, yung